Pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa mga parts o components na binanggit ko sa unahan na nauna pa dito sa video ito, patungkol doon sa katanungan natin na ilang klase ba talaga yung parts o components at yung pagkaiba doon sa ilang piraso ang laman ng isang circuit board. Kapag ikaw ay isang bagito o bago ka pa lang nag-aaral o kaya ikaw ay ka-enroll mo lang, malilito ka talaga kapag tinignan mo na kaagad yung mga halimbawa ng amplifier, component, yung mga TV, lalo na yung modelo ngayon na LED, marami kang makikitang mga parts na nakakabit sa circuit board. Kaya bilang isang nag-uumpisa, mahihirapan ka talaga na baka isipin mo na hindi ka na magtuloy dahil sa dami ng nakikita mong nakakabit. Pero kung maiintindihan mo, lahat ng mga yun ay mawawala naman sa isipan mo yung mahirap na mag-analyze kasi naintindihan mo na siya. Pero hanggat hindi na ipapaliwanag sa'yo ng maayos, ay talagang mahirap. Sa umpisa pa lang ng pagtingin mo, mahirapan ka na. Meron akong ipapakita na isang unit na pag tiningnan mo bilang bagito, talagang iisipin mo talagang mahirap gawin. Pero kaming mga nakatawid na mga matagal nang nagagawa, yung makikita namin sa bawat bubuksan namin na unit ay hindi na yun mahirap sa amin kasi marunong na kaming mag-analyze at saka sa pagbubukas at pagkakalas-kalas nito, alam namin yung bawat section na kakalasin namin kung saan siya may trouble. Ganon din naman yung pupuntahan mo sa hulihan. Magiging ganon ka din, pero matagal na proseso. Kasi ang school ay hindi naman yan pwedeng makukuha mo lang sa loob ng 1 buwan, 2 buwan. Kaya nga ang mga engineer natin ay umaabot ng 4 na taon. Meron pa yung mga extra pang gagawin para ma-perfecto nila yung mga gagawin nila. Kasi kalimitan ng engineering nakatoka palagi sa product, yung sa assemble. Yung sila yung mga nagdi-design, mga nire-repair natin mga technician, kalimitan ang mga engineer na nagsama-sama, sila yung mga nagdi-design ng mga ina-assemble na unit. So bago pa ito maproseso, napakatagal nito. Ang tutorial na ito ay hindi ko kayo tinuturuan para maging engineer. Nagkaroon tayo ng free tutorial lesson dahil para makatulong na habang nag-aaral ka matulungan ka nito para mas madali mo siyang maintindihan. Ano man tagal ng kurso ng kinukuha mo, kung ikaw ay nasa technical o bachelor yung kinukuha mo o engineering, ay may maitutulong ito para makatulong sa pag-iisip mo na parang hindi ka tutuloy dahil sa nakikita mo mga nakakabit na marami. So ipapakita ko yung video na example na kung ikaw ay isang bagito, talagang totoo yun. Kahit ako nung nag-uumpisa ako, inisip ko na hindi ko maiintindihan yan dahil napakarami niyan.
yun ang sinusulat na natin nung tayo elementary tsaka ng high school, ay nahihirapan na nga tayo dun sa mga sinusulat natin sa math. Yun pa kaya na actual natin na makikitang ganyan karami yung nakakabit sa board. Kaya talagang gumawa ng paraan ng school para ito ay maituro ng maayos. Pero mahaba talagang proseso. At yun ay dapat nating sundin bilang isang estudyante sa school. Bagaman napakatagal na panahon bago natin ito matapos, minsan nga mayroong pagkakataon na natapos mo na nga, pero pagdating nung nakagraduate ka na, mayroong ilan na hindi talaga nakakaintindi pa rin. Kaya ang magagawa ng tutorial na to ay tulungan para makadagdag o makaginhawa sa isipan mo na ganun lang pala yun. Sa school meron talaga tayong mga computation. Ngayon ang gagawin natin, tutulungan natin yung computation na yun, isu-shortcut natin, and then isama mo yung computation sa school, so mas madali mo siyang maiintindihan. Kaya tumutok lang na panoorin itong mga video na ating ginagawa. Papakita ko po sa inyo yung isang example na pwede mong ikadismaya, na baka isipin mong hindi ka na tumuloy. So, ayan, nakita nyo yung video. Nakita nyo napakarami talaga ng laman. Ngayon, kung ikaw talaga ay walang kaalam-alam pa, talagang isipin mong maraming laman yun. Kahit ako na marunong, talagang marami siyang laman. Dahil kung ang tanong mo ay kung ilang piraso, talagang maraming laman. Pero kung ang tanong natin ay ilang klase, yun yung ipapaliwanag ko sa inyo. Ang laman po ng nakita nyo ng isang unit na yon, klase, ay 6 lang po yun. Hindi po yun 100, hindi po 1,000, hindi po siya lalampas nga ng 10 na klase. Yun po ay 6 lang na klase. Kaya po tayo nahihirapan dahil nga iniisip natin na yun kung tutuusin natin yung nakita natin, baka hindi lang yung 200 plus ang laman noon, yung piraso. Pero ang klase po noon ay 6 lang. So babanggitin ko po yung 6. Ang laman po lang noon ay capacitor, diode, inductor, transformer, resistor, at transistor. Yun pong 6 na yan, kaya dumami, meron po kasi silang family. Bawat isang pyesa, meron siyang family kung tawagin. Halimbawa nitong capacitor na to, ito po yung electrolytic. Meron pa po itong family. Pagka sinabing electrolytic, ito po yung polarized, electrolytic, meron po tayong polyester. Yan.
Meron din po tayong mylar. Meron din po tayong tantalum. Yan. Meron tayong tantalum. Yan yung mga, ito po yung mga non-polar capacitor sa electric fan, sa washing. Yan. Ito sa kalimitan to nakikita natin sa circuit board ng tube type na television. Yung mga CRT. Yan. Ngayon, lahat po yan ay family, pero capacitor siya. So, ibig sabihin, kung ang lahat ng ito ay nakakabit doon na nakita mo sa board at binilang mo ng piraso, talagang marami. Pero yan po ay iisa lang na capacitor. At ang pagtetest po niyan ay hindi po kung ilan yung family niya, electrolytic, mylar, polyester, ceramic, at tantalum, hindi ganun karami mo itetest sa tester. Isang beses lang. So isang test lang, isang way lang, isang paraan lang ng pagtetest. Pare-pareho sila kasing capacitor. Ngayon, nagkakaiba lang sila sa value. Kaya ipapakita ko sa inyo yung pagtetest doon sa iba't ibang uri ng family ng capacitor. Dito, gagamitin natin yung analog. Yun pong aking unang ni-lecture doon sa written, doon sa electrical. Ang gamit ko po doon sa pinaliwanag ko po doon ay 2K. Yun pong kanyang maximum range sa taas. 2K po siya. Yun po ay 2 meg hanggang 20 meg. Ito pong sinundan ng bidyong ito na nilecture ko patungkol doon sa mga guhit uli, yun naman ay para sa 1K. Ayun po yung 1 meg hanggang 10 meg. So ang gagamitin po natin ay 1K. Kaya pwede na po itong gamitin. Hindi lang po natin to pwedeng gamitin pagdating sa resistor na may value na 820 meg. So kukulangin na siya. Kaya gagamitin na natin yung 2K na analog tester. So ang uunahin po natin ay yung capacitor na may kanya-kanyang meron siyang family. So pag nakita mo talaga ito na nakalagay doon sa board, talagang marami siyang bilang. Pero isa lang po ito. May family lang. Capacitor lang sila pare-pareho. So, itetest natin siya. Ang bawat value ay ko-connect dito sa selector range mo. Kung ang paggagamitan mo ay mataas yung value, pwede ka lang doon sa times 1. Kung bababa naman yung kanyang microfarad o value niya, kailangan mong tumaas naman sa range mo. Gamitin mo yung 10 o kaya yung 100 hanggang mabasa mo siya ng maayos dito sa pointer niya. Pinakita ko na sa inyo dati na kung ang palo niya ay mabilis at ang balik niya mabilis, so okay yon. Automatic na good yung capacitor mo. So kahit ano ang testingin ko dito sa mga capacitor na ito, pare-pareho lang siya ang mangyayari dapat. Papalo, babalik, papalo, babalik yan. Iikot-ikot mo lang yung pyesa, ikot-ikot mo lang sa mapatunayan mo na mabilis siyang pumapalo, mabilis din siyang bumabalik. Depende yon sa value. So, doon nakadepende rin yung selector mo. So, mula sa times 1 hanggang 10K, gagamitin mo yan. Halimbawa, yung ceramic, napakaliit na nito. Pero, maliit na piraso, yung itsura. Pero, hindi mo mariread yan sa times 1. Hindi mo rin mariread sa times 10. Hindi mo rin siya makikita
kahit yung times 1K. So ilalagay mo siya doon sa times 10K. Ganon din ang Mylar. Halos hindi mo na kasi yan makikita sa times 1. Kaya katulad nito sa electric fan, starting capacitor ng electric fan, so hindi mo to mariread doon sa times 1, times 10, tsaka sa times 100. Makikita mo ito sa times 1K. Testing natin. So nakalagay sa times 10, times 1K. Testing natin. Nakikita nyo yung pointer. Yan, bumalik siya. Pumalo, bumalik. So, ililipat mo lang. Yan. Hindi pa siya umabot ng 1. Pero ang kanyang value ay 2 microfarad. Halimbawa nitong sa washing, ang kanyang value ay 11 at saka 3 microfarad. So apat yung kanyang terminal. So dalawa dyan ay para sa 11, dalawa ay para sa 3. Naka times 1K ka. So titingnan natin kung kaya na niyang ma-read ng maayos o makita. Yan. So iikot mo lang siya. Yun uli. Ito namang kabila, meron din siya. Yan. Yan, nakikita nyo yung pagpalo at pagbalik. Ngayon, paano naman natin mapapatunayan na good pa yung capacitor mo? Nakikita natin, pumapalo nga siya. Mabilis yung palo niya, tapos mabilis yung balik niya. Sa isang manggagawa na matagal na, kalkulado na namin kung yun ay papalitan o hindi. Kapag kaya na mabagal yung kanyang pagpalo, tapos mabagal din yung kanyang pagbalik, o kaya hindi bumalik sa 0 yung pointer mo, sira na yun. Mahina na yung capacitor mo. O kaya dahil ang value mo ay 2 microfarad at hindi pa siya umakyat ng 1, wala na. Kailangan mo na siyang palitan. Ganon din itong sa washing tsaka sa dryer. Kapag hindi mo na ito nakita dun sa value niya na 3 microfarad at tsaka yung 11, halimbawa yung 11 nakita mo na lang siya sa 4 o kaya 5, automatic na magpapalit ka na. Hindi na niya maiikot yung motor ng washing. Yung naman sa dryer na 3 microfarad, kung hindi mo na siya nakita dun sa 3 at nakita mo na lang siya sa 1, magpapalit ka na rin. Kaya ang pag-check ng capacitor, anumang laki niyan sa itsura, ay tinitingnan pa rin yan sa value, hindi doon sa laki o itsura niya. Yung value niya. Kaya yung value niya nakadepende doon sa times 1 mo hanggang sa times 10K mo. Hindi ka makaka-read kung hindi ka magse-select dito. Hanapin mo siya kung saan mo siya makikita o mababasa ng maayos. Kaya anumang dami ng capacitor na ito, isa lang ang pag-check. Yung nakita nyo kaninang ginawa ko, kahit alin pa dito yun, ganun ang gagawin. Pag mataas ang value, doon ka na lang sa times 1. Kapag ka bumaba yung value mo, doon ka sa taas mo o yung range mo, times 10K o 1K. Kasi katulad ng tantalum o kaya ng ceramic, lalo na ceramic, napakahirap i-read nito.
halos hindi mo yan makikita dito sa pagitan ng 500 ohms at saka ng 1K. Makikita mo dyan, pipitik lang yan ng napakaliit na halos wag kang kukurap kasi hindi mo makikita yan. Para yun mas makita mo ng madali, ilagay mo yung range mo sa times 10K, medyo may makikita ka doon na konting palo na babalik. Makikita mo yun, wag lang ikukurap yung mata mo. Sa digital natin gagawin yun after na matapos natin yung 6 na yan na matest natin sa analog. So, ulitin ko uli, yung nilecture ko sa written sa unahan ng video nung tayo mag-uumpisa pa lang, yun po ay yung sa 2K na analog tester. Ito pong ginagamit natin ngayon at ang sinundan ng video ito ay 1K. Kaya yung guhit po dito ay magkaiba sa 2K. Yung pong sa 2K ay 0.2 ang bilang mo doon bawat isang guhit. Samantalang ito po ay 0.1. Doon po ay 0.2. Kaya magkaiba sila. Pero kung sanay ka na dito sa 1K, kahit nasanay ka doon sa 2K, kung yun ang naging tester mo, okay lang yun. Wala namang magiging diferensya doon. Kasi hindi naman nabura yung 0 mo, hindi nabura yung 1 mo. Andun pa rin siya. Yung 20 mo, yung 10 mo, yung 50, yung 100, nandun din sa 2K. Ngayon, ang aking isa pang gustong ipagawa sa inyo sa analog tester, huwag muna kayong bibili ng mamahalin nito. Kung ikaw ay bago pa lang, nag-aaral, o kahit naka-1 taong ka na, gamitin mo lang yung mumurahin na lang muna. Kasi hindi pwede na ikaw ay nag-aaral nito o ikaw ay maging technician na hindi ka makakasira nito. Meron kasi tayong pagkakataon na kahit mahusay na tayo, nalilibang tayo dito sa selector. Minsan, magre-read pala tayo, magbo-voltage reading pala tayo ng AC o ng DC, ang ating range ay nakakonect doon sa ohms. Kaya pumuputok yung tester natin. Kaya kung mamahalin yung tester mo, binili mo ng 2.5 o ng 1.8, ganyan. Tapos, mapuputok lang, magto-troubleshoot ka ngayon doon sa tester mo. Hindi na siya magiging accurate kung hindi mo maibabalik yung mga nasirang pyesa. So, kung mumurahin lang siya, kung 250 lang bili mo, 300, hindi masyadong masakit. Kung masisira mo siya o mapasabog mo siya, pwede kang bumili na lang uli ng bago uli. Kaya, yung mga tester na nakikita nyo dito, nagsimula ko, siguro mga 7 na analog ang nasisira ko. Dahil sa pagkakataon na hindi ko namamalayan na nagkakamali ako sa selector. So, ulitin ko uli, anumang dami ng capacitor, family lang po ito. Pero isa lang po yan. Isa lang ang pag-testing ng way at isa lang po na capacitor. Ibig sabihin, tinawag siyang lahat na capacitor, meron lang po siyang family. Pag sinabing mylar, capacitor. Pag sinabing electrolytic, capacitor. So, yung pag-test nila, isa lang din. Kaya isa lang yung bilang niya, kahit anong dami nila. Susunod po natin yung tungkol po sa diode. Bago po tayo pumunta dun sa diode, gusto ko lang po uli na linawin o ulitin na yung pong ginagamit natin na tester ngayon ay times 1K lang po yung pinaka maximum range niya. Pag ginamit po natin yung selector natin sa range ng times 10K, lalabas po siya na 10 meg. Pag ginamit naman po natin yung 1K times 1K, meron po tayong 1 meg. Ngayon, yung pong isang tester na ginamit ko dun sa unahan sa ito po yung ito po yung 2K.
So ito po ay 2 meg at saka 20 meg. So wala naman pong nabago dito sa kung alin man sa dalawang ito ang gagamitin mo. Hindi naman nawala po yung 0 mo, tsaka yung 1, yung 2, yung 5 mo, yung 10, 20, yung 30, 50, 100, 200. Andun din naman po sa 1K. So sa unahan po ng aking video ay nabanggit ko po yung tungkol dito nung itest ko po ito, na ang value po nito ay 2 microfarad. Ngayon, pumupunta lang po siya, hindi po umabot siya ng nabanggit ko, hindi pa siya umabot ng 1. So, ang tinutukoy ko po na 1 doon, dito po, kapag nagre-read po ako ng capacitor sa analog, so, ang ginagamit ko pong number dito, hindi po yung sa ohms. Ang ating selector po ay ang gamit natin ay sa ohms. Pero hindi yung 0 to 1K ang ginagamit ko na number. Ang ginagamit ko po ay yung AC and DC volts na number. Nandun po yung 0 sa kaliwa at nandito po yung pinakamataas niyang 250 volts. So, kapag ang tinetis ko po ay capacitor, ang kanyang capacitance, ginagamit ko po yung number na yan. So, simula sa 0, ginagamit ko yung 0, 1, 2, hanggang sa 10. Hindi ko po ginagamit yung 250 sa baba. Hindi ko po ginagamit yung sa gitna. Ang ginagamit ko po ay yung 0 to 10 ng AC and DC volts na number. Yun po yung ginagamit ko. Kaya kung sumusukat po ako ng 2 microfarad, kailangan po ito ay aabot doon sa 2. So 1, 2. Isang guhit po yun, kaya 1 yun. Tapos may number siya na 2. So, kung umabot sa 2, ibig sabihin malakas pa yung capacitor mo. Testing po uli natin. Ang range po natin, kailangan po naka times 1K tayo, kasi hindi po natin mariread ito dahil ang baba ng microfarad niya, hindi pwede sa times 1. Ang capacitor ko po ay pag bumaba po yung microfarad niya, tataas naman dapat yung range mo sa selector mo ng iyong tester. Gagamitin po natin yung times 1K. Isisiro po natin ito para sigurado na ma-accurate mo yung value o yung lalabas na resistance. Yan. Tetesting natin kung yung sinabi ko sa unahan na wala pa sa 1. Yan. O eksakto siyang 1. So ibig sabihin, pumapatak lang po siya dun sa 1, dahil 2 microfarad po ito, pwede na pong sabihin na ito po ay defective na, kasi 1 microfarad na lang po yung kanyang lakas. Hindi na siya pumupunta sa 2, o kahit na 1.8, 1.5 po siya, pwede pa siyang gamitin. Pero yung bababa na siya sa 1 pababa, mahina na po yung capacitor na to. So, uulitin ko po na kapag tumaas po ang microfarad nyo, katulad halimbawa nito, 10,000 microfarad na electrolytic. Kapag ito po ay ginamit ko ang times 1, 1K at times 10K, ang mangyayari po nito, magsisiro na po ito. Hindi na po ito babalik at pipitik po ito na sagad doon sa 0. Tingnan. Yan. Ang mangyayari po niyan, sasagad siya sa 0.
hindi na po yan babalik. Hindi ka makaka-read ng maayos kasi sumobra yung range mo, naging times 1K. Kasi mataas po ang microfarad nito, kailangan nandun ka lang nakapirme sa times 1 lang. Yan. So makikita mo dyan yung bilis ng palo at pagbalik. Yan. Kapag ginagawa po itong ganitong kataas na microfarad, 10,000, ito po kasi ay naglo-load ng current. Kaya hindi po basta na lang natin ito itetest sa ohms. Bago po tayo mag-test ng mga ganitong capacitor, katulad halimbawa ng sa washing tsaka sa dryer, kahit mababa ang microfarad nito, pwedeng mag-load ito ng mas mataas na kuryente. Nangyayari po iyon kapag ang motor mo ay meron ng shorted. Nangyayari po na naglo-load ang capacitor na ito kahit mababa po yung microfarad niya. So, lalo na po itong electrolytic na ito na ito po yung naglo-load ng 320 volts. Naka-fix yun. Hindi siya naaalis. Hanggat merong problema yung circuit board mo, yung 320 volts o 340 volts na nakapasok dito, hindi naalis at bigla mo na lang na-check ito sa ohms mo, pwedeng sumabog yung tester mo. Kaya, i-disconnect mo pa yung voltahe nito. Tatanggalin mo pa yung voltahe bago ka makapag-check para makuha mo yung capacitance niya. Yun po ay ituturo naman po sa pagdating natin sa voltage reading. Maintindihan nyo po na kung paano po ito, paano po tinatanggal ito. Kasama po dito yung sa board, circuit board ng ating pag-aaralan tungkol sa voltage reading natin sa oscillation. So, importante po yun. Di pwedeng di kayo matututo nun. So, doon po papasok yung pagtatanggal ng voltahe nito. So, halimbawa naman lumiit yung microfarad mo. So, yung times 1 mo, kailangan mo naman dagdagan. Pwedeng lagay mo siya sa times 10 para makaread ka. Kasi, pag dito mo ni-read yan sa times 1, yan ang makikita mo. Medyo maliit lang yung palo. Yan. Parang hindi ka kontento na makita, baka may problema yung capacitor. So, para mas malinaw mo siyang makita, ilagay mo sa 10. Yan, mas malakas yung malinaw mo siyang makikita. Yan, bumabalik siya ng maayos, pumapalo naman siya ng maayos. So, yung capacitor mo, good yun. Kung halimbawa naman ito, masyadong mataas yung ano niya, yung mataas yung range mo dito. So, pag chinek mo siya, halos maliit lang makukuha mo. Yan, konting-konti lang. Para malinaw mo na siyang makuha, pwede mo nang gamitin yung 1K mo para mas malinaw. Pero kung gusto mong mas malinaw, pwedeng yung 10K. Okay, titigan yung mabuti. Yan, kapirasong kapraso lang yung palo. Bumabalik siya kung palo. Pero para malinaw, gamitin mo na yung 10K times 10K. Yan, makikita mo na siya ng malinaw. Yan. So, mapapatunayan mo na buo pa yung capacitor mo. Halimbawa naman ito, 1 microfarad lang. So, pag nilagay mo sa times 10K, yan ang mangyayari. Mas malinaw mo rin siyang mababasa. Yan.
pwede na siya sa times 1 pero mas malinaw mo siyang mamabasa. Habang lumiliit ang value ng microfarad, kailangan itataas mo yung range mo sa selector. So, limbawa, ceramic, konting-konti na lang makikita mo. Kahit naka times 10K ka, konting-konti lang, huwag kang kukura para makita mo na bumabalik siya o pumapalo. Yan. Hindi siya, kung kukurap ka kasi hindi mo na siya makikita. Pero kung tititigan mo mabuti, makikita mo na pumapalo siya, bumabalik. So, yun lang yung pag-check ng capacitor. Hindi ka kailangan pahirapan para makapag-check ka ng good pa niyan. Sa school kasi, kailangan pa natin dyan ng computation. So, binanggit ko na nga sa inyo sa unahan, ang school ay may computation, meron tayong pag-aaral pa dyan. So, mahaba pa yung time na gugugulin natin dyan para makuha natin yung mga ano. Ang itinuturo ko po dito ay yung paano ka makakabanting na kaagad o makakatulong doon sa computation na ginagawa sa school na iaakma mo dito sa actual na pagtetest natin ito para mas malinaw na maintindihan mo. So, inuulit ko ulit, anumang dami ng capacitor na nakita mo sa circuit board, isa lang yon. Meron lang siyang family, pero isang beses lang o isang klase lang o isang way lang ang pagtetest niya. Kaya kung ano ang laki ng microfarad mo, kailangan mong ibaba yung range mo sa tester mo. Kapag lumiit naman yung microfarad mo, itataas mo naman yung range mo para mabasa mo siya o ma-read mo siya ng maayos na pumapalo siya, bumabalik. Once na hindi na yan bumalik o hindi na yan pumalo o kahit pumalo siya tapos di na siya bumalik, tingnan mong mabuti yung range mo. Kasi inuna ko na kanina sa inyo na ang mataas na microfarad kung ilalagay mo sa 1K, hindi na yan babalik. Magiging 0 na yan. So, titingnan mo mabuti yung selector mo kung saan nakatapat. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, kayo yung mag-a-analyze sa paggamit ng selector nyo. Kung ang tinetest nyo ay kayo naman ang nakakakita o nakakabasa. Kaya ang mabuti niyan, palagi itong itinuturo ko na habang nag-tutor ako, tulad ngayon, hindi naman tayo aktual na magkaharap. Pinapanood nyo lang naman ang video ito. Ang gawin nyo po para mas madali kayong matuto, kung ano po yung ginagawa ko dito, gawin nyo din ng aktual. Meron kayong tester sa harap nyo, gayahin lang po nyo yung ginagawa ko. Tapos meron din po kayong mga capacitor na nandiyan sa harapan nyo para ginagaya nyo po ko na ma-discover mo sa actual na gawa mo sa sarili mo yung ginagawa ko kahit hindi tayo magkaharap, para napapatunayan mo na yung itinuturo ko sa iyo ay tama, na ganun lang yung pagtitest ng capacitor. Hindi ka kailangan maghirap na kung ano-anong mga tutuusin mo pa. Gagamit ka ng calculator, gagamit ka ng ballpen, gagamit ka ng papel. Sa isang technician po kasi, na lalong-lalo na kung ikaw ay isang technician na hindi naman sarili mo yung shop, so tauhan ka lang halimbawa, kailangan kasi meron kang bilis. Meron po kasing shop na merong while you wait. So ibig sabihin po nun, yung customer mo ay nandun sa harapan mo na kinukut-kut yung dinala niyang re-repairin mo na nasa harap siya. Hindi mo na kailangan doon yung calculator. Hindi mo na kailangan yung papel doon tsaka yung ballpen. Ang kailangan mo nga lang doon pentel pen sa pagbabaklas doon, para kung mahirap siyang
i-analyze sa pagbabaklas, kailangan mo ng pentel pen. Ginagamit din minsan yung ballpen at papel, parang palatandaan lang, pero sa computation di na po tayo bumabase bilang isang mabilisang pagre-repair ng isang technician. Kaya yun pong aking pagturo ng pagtetest nito, hindi ko na po isinasama kung paano natin kukumputin pa yung mga pyesa bago i-test. So hindi na natin yun kailangang isama para hindi tayo magtagal. Sa school nyo na po yan makikita, at dito naman sa tutorial ko nyo makikita yung actual na pag-test ng mga kapasitor. Kaya pag pinagsama nyo, mas marami kayong alam. So yun po yung sa kapasitor. Kaya tumutok lang po kayo. Mas maganda po yung hindi po ako professional na vlogger. Wala nga po akong idea sa mga ganyan-ganyan. Ito po ay naitanong ko lang sa aking kapitbahay kung paano ko po ba mai-share sa online yung aking gustong i-share o itulong. Ay nasabi niya sa akin na gumawa muna ako ng account ko, and then tinanong ko sa anak ko kung paano ko ipopost o ilalagay doon yung mga video ko na tulong ko para sa mga nag-aaral. Hindi po ako bihasa sa pagpo-program o wala po akong hindi ko po naging hilig yung humarap sa computer. Hindi po ako diyan. Mula po nung ako'y magsimula, talagang inayawan ko po yan. Manggagawa po ako, pero pagdating po sa napagana ko na yung unit, bahala na po yung inutusan ko kung paano niya po ito masisigurado na okay na po yung aking ginawa. So wala po akong intention dito sa pag-tutor na to na anong pamang makakapagpa-influensya sa aking kakayanan. Hindi po ganun ang aking intensyon. Ang intensyon ko lang po dito, matanda na rin po ako, bukas makalawa magre-retired na rin po ako dahil ako'y papunta na sa senior. So ako po iisa lang naman po ang anak ko at naisaling ko na rin po lahat ng kaalaman ko. Natutunan naman niya sa loob po ng 4 years, 2 years po siya sa akin nag-training at 2 years naman siya sa school. Kaya wala na po akong pwedeng mapaglipatan nito kundi kayong mga kababayan ko na yung mga nagse-self-study na hindi nakakapag-aral sa school, o kaya yung mga nag-aaral din sa school na hirap na umintindi dito. Yun po yung aking mga gustong matulungan at maibahagi ko yung aking mga karanasan sa madalian po na pag-aaral. Hindi ko po kinukontra dito yung mga ibang nag-tutor. Ako po ay tutulong pa para mas lalo po nyong maintindihan na lahat ng mga inaaral nyo po ito sa electronics. Sana po mas maganda na kahit po hindi kayo mag-subscribe, okay lang, wala namang problema doon. Kung napapanood naman nyo po yung video at natututunan nyo, wala pong problema. Pero lagi ko pong nakikita sa YouTube, mag-subscribe ka para maano mo yung ma-update mo yung mga video na pinopost ng isang vlogger. So hindi ko po iniingganyo na gano'n ang aking tutorial na ito. Okay na po yun na napapanood nyo, natututunan nyo po yung aking mga ibinibahagi sa inyo. Maraming salamat po. Sundan nyo lang po yung susunod po natin tungkol po sa diode. Meron din po itong paliwanag para maintindihan nyo po. Meron din po siyang family at kung paano po siya itetest ng madalian na hindi mo na kailangang aralin po ng matagal para mas lalo nyo pong maintindihan.